20 packs na X-Deal sa mga restaurants plus 1 million challenge. Nakaharap na kasi sa mga sarit-saring call-outs and pwedeng controversy ang isang content creators na may million-milyong followers dahil sa kanyang style ng paggawa ng content. Malaking lesson kasi ito, lalong-lalo na para sa aming content creators at para sa mga nagbabalak na maging vloggers or content creators din in the future. Pero disclaimer, wala po akong i-mention kung sino itong content creator na ito and yung kanyang mga videos para, di ba, malinis ang trabaho natin. And syempre, isa kasi ito sa mga magiging reminders na kung ano yung mga dapat nating gawin at dapat nating iwasan in the future, lalong-lalo na kapag gumagawa ka ng mga bagong contents. Pag-usapan natin ang first tungkol sa 14 packs pero naging 20 packs pala na X-Deal sa isang restaurant in which nag-initiate muna itong content creator sa isang restaurant na kung pwede daw ay pumunta sila sa restaurant na kumain, na libre. Kapalit nito ay ang pag-shoutout sa kanilang restaurant o kaya yung brand nila sa social media platforms na milyon-milyon ang followers ng content creator na ito. I-relate ko na ito sa aking personal experience as a content creator. Alam nyo ba, kapag may nagugustuhan akong pagkain, especially kapag dumadaan-daan siya sa FYP ko or sa newsfeed ko, mini-message ko talaga itong Facebook page na to. And then, nag-order ako. Tapos, yung mode of payment ko is either electronic or cash on delivery. Depende kung ano yung available na pwedeng mode of payment mo, no? And then, separate yung babayaran ko doon sa rider. So, syempre, expect na may patong siya. And then, after kong kinain, syempre, sarapan ko muna. And then, kinokontak ko ulit yung company kung pwedeng i-vlog ko or magkaroon ako ng food vlog sa in-order kong pagkain. Kung gusto nila, yes. Pero yung iba, merong ayaw. So, may na-experience din ako na ibang page na ayaw nilang magpa-mention. So, ayun, ganun lang. Hindi ako nakikipag-X-Deal. And then, eto na yung experience ko naman kapag nakikipag-collab or paid promotion. Bali, ang ginagawa ko kasi, parang hinahayaan ko na yung sila mismo mag-approach sa akin, hindi ako. So, sila, may nag-offer na mga ilan na kung pwede, puntahan ko yung place and then i-review ko yung place, i-review ko yung food. Kumbaga talagang full review yung establishment. And then, nag-offer sila ng financial or honorarium, mga ganon. So, yes, naka-experience naman ako ng ganon, in which thankful naman ako kasi may mga tao, may mga establishments na naniniwala sa aking promotional power. O, di ba? Kahit na maliit pa lang ang aking mga followers and subscribers sa mga social media accounts ko. Pangalawa naman dito ay tungkol sa 1 million challenge o kaya yung 100K challenge, yung mga ganitong klaseng challenges, no? So, dito, marami talaga ang napahanga dahil, wow, itong content creator, napaka-selfless, matulungin, ang dami niya natutulungan dahil wala siyang takot na mag-offer talaga ng 1 million challenge. Ayan. Kaya lang, may mga nagsasabi din na skeptical sila sa mga ino-offer niyang ganong kalaki and then napaka-posh ng kanyang lifestyle. We are aware na kino-confront na ng mga criticisms tsaka backlash si content creator na to. Pero tao lang din naman siya, no? Masakit din talaga kapag makaka-receive ka ng mga criticisms, mapaka-constructive man yan o kaya bashing. And in this way, parang magkakaroon siya ng parang recollection, tapos realization na i-reflect niya yung mga contents niya na nai-upload niya. Tapos, perhaps, baka mag-rebrand. So, syempre, we will expect something will change sa mga contents niya in the near future. Lalong-lalo na kapag naka-recover na siya and handa na ulit siyang gumawa ng content. In my own personal experience, we really cannot please everybody. Meron at meron talagang hindi natutuwa sa mga contents mo or hindi natutuwa sa'yo in person. Hindi mo talaga may aalis yan. Kaya
nagpapasalamat pa rin ako kasi merong mga constructive criticisms na willing to suggest yung mga dapat nating i-change. Pero syempre dapat um, protektahan din natin yung sarili natin kapag merong mga bashings unrelated to the content na personally ina-attack ka and repeated na siya, na to the point na binablock mo na talaga yung tao para hindi na niya maulit yung harassment. So that's my personal experience, and talagang wala ka nang magagawa kapag may taong ayaw sa'yo. Pagdating naman sa aking personal na background or experience, wala namang masama kapag maging poshy ka, maging social yung lifestyle mo. Para sa akin kasi, I go more on comfort versus yung brand or style or alam mo yun, yung may fashion sense talaga. So, for example, okay na sa akin ang 200 pesos worth of t-shirt for as long as comfortable akong gamitin. And ang isa pa dito, yung shoes. Hindi kailangan mamahalin yung shoes, such as 10K yung shoes. Sa akin, okay na kahit na worth 1,000, 1,500, 2,000, mga ganon. For as long as comfortable yung pa ako na gamitin. And hindi siya, alam mo yun, hindi siya naiipit. Basta, ganun ako. Comfort versus style. Merong isa pa. Tungkol sa 1 million challenge, challenge accepted, kinoconsider natin ito or kinakategorize natin as charity vlogging. Kasi ito yung mga content creators na nagbibigay-bigay ng mga donations either in cash or in kind, yung mga grocery items, mga ganyan. And sobrang lakas talaga nito maghatak ng followers, as in, ang bilis. Ang bilis, pati yung subscriber, mapa YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, sobrang bilis ng paghatak mo talaga ng followers. Pero sa akin kasi, hindi naman ako mayaman. Hindi naman ako ganong karaming pera para magbigay ng tulong. And ang isa pa, charity vlogging is not, hindi ako yun. Iba yung personality ko din. Tapos, marami din naman akong responsibilidad dito sa bahay. Marami din naman akong binabayaran. So, it is not really me. Kahit na alam ko na sobrang laki ng potensyal na makahatak ka ng followers, pero hindi yun ako eh. Ayun. So, wala namang masama sa pagiging charity vlogger. Basta i-balance mo yung savings mo, ingatan mo yung savings mo. Kasi minsan, yung mga charity vloggers, biglang nawawala sila sa limelight. It's because na-realize nila na medyo nagkakautang na pala sila. Nagkakaproblema din naman sila. Ang masama din kasi kapag charity vlogger ka, dumadami yung nangangarap na tulungan mo sila, in which ikaw pa ang magiging masama kapag hindi sila nabigyan ng atensyon o kaya ng tulong. Yun din yung risk. Siyempre naman, walang perfect dito sa mundo. Merong times talaga na nagkakaroon tayo ng wrong decisions in life, pero in time, talagang bumabawi naman tayo. Kahit na merong mga nadismaya or nalungkot o kaya nagalit, well, that is life, no? Meron ka talagang may encounter na mga pwedeng basher mo personally or digitally. Pero ang importante dito is the way na gusto mong bumawi. Kasi lahat naman tayo nagkakamali and kailangan din naman natin ng suporta and tulong once na na-experience natin yung down na down talaga tayo. Ayan. So, sana nakarelate kayo dito sa topic natin and sana may mga lessons talaga na pwede natin i-relate sa personal na buhay natin. Kaya naman, i-follow nyo ako sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. And, syempre, you can also subscribe and follow sa mga other social media platforms ko. Ayan. So, thank you so much and thank you for listening sa mga mga kaemehan ko. O, di ba? So, bye-bye guys. Thank you and have a nice day.